Muli po, isang mapagpalang umaga sa ating lahat at malaking kagalakan po sa akin na makabalik dito sa Tondo para makapangaral sa inyo ng salita ng ating Diyos. So, bagamat ako'y dati nangangaral dito, parang ako'y kinakabahan. Ano? So, salamat po sa Panginoon sa kanyang kabutihan at ako ay mangangaral po. Ito'y bahagi ng serye ng aking pangangaral sa Aklat ng Galatia. Ay hindi ko naman siya ipinangaral yung buong aklat. Ako lamang ay nagsimula sa chapter 5. At providentially, yung topic na ipapangaral ko sa inyo ngayon ay parang pwede nating idugtong sa inyo pong okasyon ngayong umaga, partikular mamayang hapon, na kayo ay magdadaos ng inyo pong ika-23 anibersaryo. At yung pamagat po nung aking ibabahagi o yung pinakang tema nito ay, yung title ko ay Doing Good Because the Reward is Good. Ano po yung atin pong paggawa ng mabuti dahil mabuti ang gantimpala nito sa Diyos natin na mabuti sa atin. May isa po akong medyo napapanood na comedy show sa Facebook, at sa isang pagkakataon na siya ay, kung hindi ako nagkakamali, ay nasa Australia siya noon, ay may isang audience sa harapan, at yung isang audience na ito na babae ay may katabing bakanting upuan. At tinanong nung komedyante na ito, si Max Amini, wag na nyo nang panoorin siya, sabi niya, why there is a vacant seat and why you pay for it? Dahil laging puno yung kanyang programa. At ang sabi ng babae na ito ay na Indian, sabi niya, I bought it for my father. And where is your father? He is already dead. Patay na yung kanyang tatay, and yet binilahan pa niya ng ticket para abang nag-i-enjoy siya doon sa comedy show, ay gumagawa pa rin siya ng masasabi nating mabuti sa kanyang pananaw doon sa kanyang tatay na namatay na. Dito po natin makikita yung kaugalian ng mga tao na dahil sa kanilang pagmamahal sa kanilang mga magulang, sa kabila ng sila'y namayapa na, ay nagsisika pa rin sila na gumawa ng mga bagay na sa paningin nila'y mabuti. Na nagbibigay maari sa kanila ng karagdagang pagkilala sa kahalagahan ng kanilang mga magulang o gunong ginawa ng kanilang mga magulang. Pero alam po natin sa atin pong mga mananampalataya ay anuman yung gawin natin sa mga taong namayapa na, ay wala na po itong anumang bisa o kabutihan na magagawa para sa kanila. Tanging ang ginagawa natin sa mga tao na nabubuhay dito sa mundo, ang mga bagay na mayroong epekto sa kanilang pamumuhay, at ito po'y lalong higit kung ating ginagawa sa iglesia ng ating Panginoong Jesucristo, sa atin pong mga kapatiran. At sa bahagi pong ito ay ito po yung binigyang diin ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Galacia, na sa dulo ng kanyang sulat ay binigyan niya ng diin ang tungkulin ng bawat mananampalataya at bawat iglesia, at ito'y ang pagpapatuloy sa paggawa ng mabuti na hindi dapat silang mapagod dahil ang paggawa ng mabuti ay isang kalugod-lugod sa Diyos at may takdang panahon ng ginagawang mabuti ng isang mananampalataya ay tatanggap ng gantimpala sa panahong ito'y itinakda ng ating Diyos. At gusto ko pong makibasa kayo sa akin sa ating teksto ngayong umagang ito sa Aklat ng Galatia, chapter 6, at babasahin na po natin yung 9 and 10, pero titingnan din po natin mamaya yung mga naunang talata dito. Babasahin ko po siya sa wikang Ingles. And let us not grow weary in doing good,
For in due season, we will reap if we do not give up. Then, as we have opportunity, let us do good to everyone, and especially to those who are of the household of faith. At huwag tayong manghinawa sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon ay mag-aani tayo kung hindi tayo manlulupaypay. Kaya habang may pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti sa lahat, lalong-lalo na sa mga kabilang sa sambahayan ng pananampalataya. Para po sa medyo pamilyar sa aklat po ng mga taga-Galacia, alam natin na ito ay, kung hindi man ito yung pinakauna sa mga sulat ni Apostol Pablo, sinasabi ng iba, ito'y pangalawa, nang nauna yung unang Tesalonica, pero ito'y naisulat po ni Apostol Pablo, hindi para sila ay i-commend, hindi para sila ay kamustahin, kundi ang nag-udyok po kay Apostol Pablo para sulatan ang iglesia sa Galacia ay dahil nanganganib sila sa kanilang tinatayo ang pananampalataya dahil sa pumapasok na mga katuruan na kailangan din nilang gawin ang mga seremonya na ginagawa ng mga Hudyo para sila'y maging tunay na mga lahi ni Abraham, na kailangan nilang idagdag sa kanilang pananampalataya yung pagtutuli, yung pagsunod sa mga kautusan at ang mga ritual, dahil para sa mga taong ito nagtinatawag niya Judaizers ay hindi sapat ang pananampalataya lamang kay Kristo para ariin kayong matuwid. At makikita po natin yung uniqueness ng sulat na ito doon sa aspeto na nagbigay si Apostol Pablo dito ng mabibigat na mga salita. Na ang sabi niya, ang sinumang mangaral ng iba kaysa sa ipinangaral namin pakasumpain. Na sa wikang Grego po yun ay anathema, na tumutukoy sa mga bagay na nakatalaga na sa kapahamakan. At sa bahagi rin po ito ng Galacia na kung babasahin ninyo, ay dito rin po nabanggit ni Apostol Pablo yung talagang pagkadismaya niya, na sabi po niya ay tila ako ay nagpagal sa inyo ng walang kabuluhan. At dito rin po natin sa aklat ng Galacia mababasa yung pagsalangsang ng tuwiran ni Apostol Pablo kay Apostol Pedro sa harapan. Nang si Apostol Pedro ay nagpunta nakalimutan ko yung lugar, nang siya ay nagpunta doon, ay sinansala niya si Apostol Pedro ng harapan kasama si Bernabe, dahil ang nanganganib po sa pagkakataong yun ay walang iba kundi ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Sa Antioquia po pala yung binabanggit ko. At dito po sa ating binasang teksto, ito'y panghuli na. Pero makikita pa po natin dito hanggang dulo si Pablo ay may mabigat na puso patungkol po sa kalalagayan ng iglesia sa Galacia. Na nagpapakita po kung gaano siya kaseryoso sa kanyang damdamin para sa kanila. Ay makikita po natin yan, mangging sa verse 6:11, ang sabi po niya diyan ay, "See what large letter I am writing to you with my own hand." Alam po natin, madalas siyang sumusulat gamit ang mga sekretarya sa atin, pero dito sa bandang dulo'y sumulat siya na sa sarili niyang kamay ng may malalaking letra. Naalala ko po si Pastor Noel dati nung nag-message ako sa kanya na puro capital letter. Sabi niya, galit yata sa akin ito, nag-message na ito. Dito si Apostol Pablo sa dulo na ng sulat, na kung titingnan po natin karaniwan sa sulat niya, pag sa dulo na ay talagang makikita natin yung kanyang affection. Dito po hanggang simula, hanggang dulo, ay talagang mataas yung kanyang emosyon. Nangangahulugan na ganoon yung kanya pong pagka-alarm sa kalalagayan ng
palataya. Ano po? Kaya doon sa verse 17, pangalawa sa huling salita niya, sabi niya dyan ay, from now on, let no one cause me trouble, for I bear on my body the mark of Jesus. Ay makikita po natin at the end, from the beginning at the end, nandun po yung mataas na emosyon ni Apostol Pablo sa kalalagayan ng mananampalataya sa usapin ng Ebanghelyo. Kasi po ito yung pinakamahalaga sa lahat. Pwedeng tama tayo sa maraming bagay, pero pag dito po tayo mamamali, lahat na ay mapupunta sa kamalian. At sa ganun pong kalalagayan, ito pong ating binasang teksto ay naghihikayat pa rin si Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Galacia na sila po ay magpatuloy sa paggawa ng mabuti sa kalagitnaan ng mga kamalian, sa kalagitnaan ng mga bagay na tila nagiging banta sa iglesia ng atin pong Panginoong Jesucristo. Na dito po'y binibigyang diin ni Apostol Pablo na ang mga mananampalataya ay tinanggap ng Diyos hindi dahil sa pagsunod sa kautusan, hindi dahil sa mabubuting gawa. Kaya ang bandang una po dyan ay yung sinasabi po ni Apostol Pablo na yung paghahasik at pag-aani. Ay ang mapaalala po sa atin, ang Diyos ang naghasik sa mananampalataya ng mabuting bagay. Hinasikan niya tayo ng habag, hinasikan niya tayo ng kaligtasan. Hindi dahil sa anumang mabuti sa atin. At yung hinasik sa ating kaligtasan na ito ng ating Panginoon, na sabi nga po sa Filipos 1:6 ay, He who began a good works in you. Siyang nagpasimula ng mabuting bagay sa inyo ay Kanya itong ipagpapatuloy. At ito dapat yung maging pananaw ng mga mananampalataya. Dahil ginawan tayo ng Diyos ng mabuti, pinakamabuting bagay na tayo inaring ganap, tinanggap, hindi dahil sa ating sarili, hindi dahil sa ating pagsunod sa kautusan, dapat makita natin na tinawag tayo ng Diyos para ipagpatuloy ang mabuti na ito, na ang iglesia at ang mananampalataya ay hindi dapat mapagod sa paggawa ng mabuti. It is our calling. Kaya yung mensahe po na nais kong kunin sa umagang ito ay continue to do good works because God continues doing good in His church. Magpatuloy tayo sa paggawa ng mabuti dahil ang Diyos ay nagpapatuloy gumawa ng mabuti sa Kanyang iglesia at sa bawat mananampalataya. At ipinapakita po sa atin dito na yung atin pong ginagawa na mabuti ayon sa pamantayan ng Diyos ay kailanman ay hindi nawawalang kabuluhan sa harapan ng ating Panginoon. Na kung sa mga gumagawa ng kasalanan, ito po'y mauwi sa kahatulan at pagpaparusa sa kanila, subalit sa iglesia na nagpapatuloy sa paggawa ng ayon sa mabuting itinakda ng Diyos, ito'y mag-aani sa kanila ng buhay na walang hanggan at gantimpalang kasama nito. Tandaan po natin kahit ang sinasabi po ng Efeso chapter 2, 8-10, ay yung pagkakatawag po sa atin ng Panginoon, yung ating kaligtasan ay kasama po doon yung layunin ng Diyos. We are created in Christ to do good works. Sa paggawa ng mabuti. At dito po'y makikita natin na si Pablo po ay may dalawang utos. Huwag kang mapagod. Do not grow weary. Let us do good. At mayroon pong isang pangako dito na in due season, sa tamang kapanahunan ay mag-aani tayo. At may isa pong qualifier, if we do not give up. Kaya yung puntong titingnan po natin una dito, our calling and obligation is to do good works in the midst of bad world. Kaya yun po yung niliwanag ni Apostol Pablo dun sa pagkakasabi niya sa 1:3. Ano po? Na ito yung kalalagayan ng mundo, kalalagayan ng tao. Ano po? Sa makasalanang sanlibutan. At sino ang aasahan na gumawa ng mabuti
ayon sa pamantayan ng Diyos. It is the church. That's why yung point po natin ito, our calling and obligation is to do good works in the midst of bad world. Kaya yung sabi po niyan ay, so then if we have opportunity na sa bawat pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti para sa lahat, lalo na sa sambahayan ng Diyos, habang may pagkakataon. I believe yung salita po dito ni Apostol Pablo, habang may pagkakataon, ay mayroon pong sense na humanap tayo ng pagkakataon. Humanap tayo ng pagkakataon, ng oportunidad, na may intensyon na gumawa ng mabuti ayon sa pamantayan ng Diyos. Ano po ba yung good works na sinasabi dito ni Apostol Pablo? Ay kung titingnan po natin yung kalalagayan ng iglesia sa Galatia, ay yung good works po dito, kasi yung mga kalaban nila ay mga Judaizers, na kung tutusin yung pinipresenta ay yung mga kautusan sa Old Testament, which is, titingnan natin ay parang mabuti. Dahil makikita mo rin naman ito na may mga passage sa matandang tipan. Pero doon po natin makikita yung katotohanan na minsan kahit ginagamit natin ng Biblia, pag ito'y hindi nakasentro at lumalaban sa Ebanghelyo, it is not good. At yan po yung nangyayari sa marami. Ano po, they are using scripture, but the point and the objective is not about Christ and the gospel. Gusto ko pong tingnan muna natin yung salitang good works dito. Ang una po nating tingnan ay yung salitang good. At alam po natin sa usapin ng mabuti, God is the source of every good. Ang Diyos po yung source ng absolute good at basis ng lahat ng good. Na sa ating mga tao, kahit ito po ay mabuti, pero pag ito po ay hindi nakaugnay sa Diyos mismo, it is not good. Ang sabi po ng ating Confession of Faith sa chapter 1:1, na tumutukoy sa Diyos at sa banal na Trinidad, the Lord our God is but one, only living and true, infinite in being and perfection, a most pure spirit, most holy God, having all life, glory, goodness, blessedness. Paalala po sa atin, kahit yung alam nating mabuti, o kahit anumang kaya nating gawing mabuti, it comes from God. Sa ating nga pong makasalanang kalalagayan, we cannot do any good by our own. Tulad po ng sinabi ng Isaiah 66:6, na kahit po yung ating mabubuting gawa ay maruming basahan lamang sa harapan ng Diyos. Kaya pinaglalaban po ni Apostol Pablo dito yung kahalagahan ng Ebanghelyo. Kasi pag hindi doon ang gagaling ang ginagawa ng mananampalataya, hindi ito good sa harapan ng Diyos. Yan po'y pinapakita nung may kausap ang Panginoon sa Mateo 19:16, na yung binatang mayaman na ang sabi sa Panginoon ay mabuting guro. Kung ano yung kanya daw dapat gawin para magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ang sabi sa kanya ng Panginoon ay, bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Na maaring ang pagkilala ng binatang mayaman na ito sa Mateo 9:16 ay si Kristo yung isa lamang sa mga guro na maaring mas makapagbibigay sa kanya ng magandang opinyon kung ano ang mabuti. At ang sinabi sa kanya ng Panginoon, ang sinasabi ng kautusan, ang sabi ng matandang mayaman ay, binatang mayaman, bata pa po ako, ginagawa ko ng lahat ng yan. Ano pa po ang kulang? Siya mismo hindi kumbinsido na yung kanyang ginagawa ay sapat. At nung sinabi sa kanya ng Panginoong Jesucristo, humayo ka, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at sumunod ka sa akin. Ang sabi po nung
lalaki ay ni Mateo sa kanyang pagkakasulat, umuwing malungkot yung binatang ito dahil siya'y napakayaman. Yung punto pong makikita natin doon ay hindi po natin kaya sa ating mga sarili, despite dun sa ating kakayanang sundin ng ibang mga bagay na nasa kautusan, but then, by our own, we cannot do an absolute good sa pamantayan ng ating Diyos. Kaya sa usapin po na sinasabi ni Apostol Pablo, huwag kayong mapagod sa paggawa ng mabuti, ito po'y nakaugnay sa atin pong panghahawak at pagtayo sa mabuting ginawa ng Diyos sa atin dahil sa ating pananampalataya kay Kristo. Sabi po ni Rabintura dun sa kanyang komentary sa ating confession, God is an absolute good, beautiful, perfect, holy, righteous. Outside of God and through relationship with God, there is no good in what we are doing. Doon po naman ay tingnan natin sa kabilang banda, sa kabilang ng ating mga kakulangan. Kung ito'y ginagawa po natin sa pananampalataya, ito po'y tinatanggap ng Diyos dahil sa ating kalalagayan kay Kristo. Kaya kahit po yung good works ng mga unbeliever, alam po natin na ito po'y hindi rin katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. At yun po yung sinasabi sa atin sa chapter 16, 17 ng ating Confession of Faith. Ang sabi po doon ay works done by unregenerate men, although for the matter of them they may be things which God's command and good use both to themselves and others, yet because they proceed not from a purified, not heart purified by faith, nor done in right manner according to the word, not to right end to the glory of God, they are therefore sinful. Lalo na po sa ating panahon, we are living in a pragmatic society na sinabi natin yung good ay dinidefine natin sa mga makakabuti lang sa atin. Kaya po pag yung good ay didefine natin, huwag kayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Kung yung mabuti po na yon ay doon nakaangkla sa sarili nating definisyon at kung ano sa atin ay nagbibinipisyo, hindi po yun ang good ng Biblia. Na sinasabi po sa atin at maging yung confession natin, yung ginagawa daw ng tao na hindi ayon sa pananampalataya at hindi ayon sa layunin ng Diyos at hindi nakakaluwalhati sa Panginoon, and sabi po ng confession natin, ito'y hindi nakakalugod sa Diyos. At ito'y sinful. Kaya lang, nililiwanag ng confession, kung hindi mo naman ito gagawin, lalo kang nagkakasala. Minsan, pag iniisip mo yung sa confession natin, parang napaka-harsh. Pero ang pinupunto po ng ating confession na yun din ang pinaglalaban ni Apostol Pablo sa aklat po ng Galatia, na sabi ni Pablo, nagsimula kayo sa Espiritu, na kayo ay magtatapos sa laman. Kaya sabi po niya, natatakot ako na baka ang pagpapagal ko sa inyo ay mapupunta sa walang kabuluhan. Kaya mahalaga po ito na maintindihan natin na yung mga bagay na mabuti ay kung ano lamang yung inutos ng Biblia. Yun po yung nililiwanag sa atin ng Confession of Faith before I go to the practical side nung good na sinasabi po dito ni Apostol Pablo. Ang sabi po ng ating Confession of Faith again is, good works are only such as God had commanded in His holy word, and not such as without the warrant thereof are devised by men out of blind zeal or upon any pretense of good intention. Na yung mga mabuting bagay po, yung mga mabuting gawa, ay yun lamang mga bagay na inutos ng Diyos sa Kanyang banal na salita.
na kahit gaano pa kasigasig ang tao, kahit pa ito'y mga gawaing pangrelihiyon, pag ito po hindi nakaangkla dun sa tamang pagkilala, pag ito po hindi galing mismo sa pangunguna ng banal na Espiritu. Alam po natin yung sinabi ni Apostol Pablo, ang bunga ng banal na Espiritu ay pag-ibig, kapayapaan, kagalakan, kahinahunan, pagpipigil sa sarili. Yun po yung isinusupply sa ating bagong pagkatao upang magawa natin yung mga bagay na iniuutos sa atin ng Diyos bilang kanyang iglesia. Sabi po sa Pilipos ay ang Diyos, for it is God who works in you both to will and to work for His own good pleasure. At malaking challenge po sa ating kapanahunan kung paano natin titingnan yung mabuting gawa na pinagagawa ng Diyos sa iglesia. Nalala ko po yung isang nabasa kong article na ang pamagat ay The Second Vulture. Na noong 1993-94 ay nagkaroon ng matinding tagutom sa Sudan. At may isang photographer doon na nanalo ng Pulitzer Prize. Isa po isa sa mataas na pagkilala dahil doon sa picture niya. At ang picture po niya ay may isang bata, nakahubad, na talagang payat na siya. Tapos may isang buitre doon sa medyo malayo sa kanya na ang pinuportray ay yung buitre ay naghihintay lamang yung batang mamatay para kainin niya. At yung picture na yun ay naging famous during 1990s. At si Kevin Carter, na siyang nagpicture noon, ay tumanggap nga ng awards. At sa isang interview, sa pamamagitan ng telephone, may nagtanong sa kanya, ano pong nangyari dun sa bata? Hindi agad nakasagot si Kevin Carter. Ang sabi niya, I don't know, because I have applied to catch. Ang sabi sa kanya nung nag-i-interview sa kanya, there is two vulture on that scene. May dalawang buitre. Yung isa doon ay may hawak ng camera. We can see here how people praise for the good picture. But the real good, he forget. And yet, the word praise Him. At alam niyo po ba, dahil sa sobrang pagka-depress niya, nung na-realize niya kung gaano inhumane yung kanyang ginawa, he take his own life. You can see here, brethren, actually that is the issue also in Galatia. They're thinking this is good. Kaya sabi ni Apostol Pablo doon ay kung may ibang mangaral ng ebanghelyo. Kaya mahalagang bagay po sa atin bilang isang iglesia na kung ang ating ginagawa ay ayon sa salita ng Diyos, ayon sa pamantayan ng salita ng Diyos, huwag tayong mapagod. Maaring yung ganti hindi agad natin nakikita ngayon. Pero kung titingnan po natin yung passage dito ng Biblia, siguradong may pag-aani sa mga mananampalataya na nagtiyatyagang gumawa ng mabuti ayon sa pamantayan ng salita ng Diyos. Maring kay Kevin Carter, nakuha niya yung papuri ng mundo. Pero alam niyo po ba, sa pagsunod sa Panginoon, walang garantiya na makukuha natin ng approval ng mundo. Ang mas madalas po kung tayo mananatiling tapat sa paggawa ng mabuti ayon sa pamantayan ng Diyos, ng salita ng Diyos, mas malamang nauusigin tayo. Kaya ang hamon po sa atin itong passage na ito, huwag kang mapagod as long as you know that what you are doing is according to the word of our Lord Jesus Christ. And I believe it's a good challenge for you that you are now celebrating 23rd
year anniversary. Huwag po kayong mapagod. Yun yung pagkatawag natin. It is our calling. To do good works. Minsan lamang po nga ay yung, before I go to, yung ating pananaw na ito'y mabuti. May dalawa po kasi nga kasama sa nagpunta sa Singapore, na natuwa sila doon sa ang gandang sistema sa Singapore. Na talagang ang mga tao'y masunurin. Halos wala kaming nakitang pulis. Yung huling gabi lang yata namin, nung kami ay namasyal, ay may nakita kaming pulis doon sa train. Sa kagustuhan ng dalawang pastor na ito na maipakita nilang sumusunod din kami sa batas. Kami mga Pilipino masunuri sa batas. Ay sila'y umalis nung gabi at sila'y tatawid ng kalsada. Ang tagal makakuha nung yung traffic light para lumakad ang tao, nakapula sila. Naka-red pa rin, halos sa mga 15 minutes na yata sila naghihintay. Ang ginawa po ay hindi makatiis, medyo lumayo doon sa may camera. Tumawid din sila. Yun po hindi pa main road. Tatawid pa ulit sa main road kasi yung tinutuluyan ay dito sa kabilang side. So hindi ka pwedeng i-break mo dahil marami sasakyan. At naghihintay po sila halos kalahating oras na. Ang sabi, may mali yata sa sistema, kalahating oras na tayo nakatayo dito. Naka-red pa rin yung sign sa paglakad ng tao. Mabuti na lamang po, may dumating na isa na Singaporean, ay yung pala kailangan nilang pindutin yung sa poste. At pinindot, at nung nakatawid na yung dalawa, sabi niya doon sa Singaporean ay, thank you, we do not know. Parang sa kanila, gusto namin gumawa ng mabuti, sundin yung batas. Pero pala'y may ignorance doon sa kanila. At yung dalawa po na pastor na yon ay pastor ninyo yung isa at yung isa ay nangangaral ngayon. Ayoko nga sa doon po natin, gusto ko lang ilapat, even though you think it is good, but if it is out of ignorance to what God requires, it is good for you, but it is not good for your soul and not good in the eyes of God. Pero ang gusto ko pong tingnan natin, dito yung mabuting bagay dito, particularly na pinupunto ni Apostol Pablo, sa kanya sinabi sa mga taga-Galatia, and I have 3 on this, mga kapatid, na kailangan nating ipagpatuloy bilang isang iglesia. Katulad ng sinabi po ni Apostol Pablo diyan, dun especially, lalong-lalo na doon sa mga kapatid sa pananampalataya. Number 1, at yan makikita po nyo sa 6:1, ay restoring the brethren who are sinning. Yan po yung sinabi ni Apostol Pablo, brothers, if anyone is caught in any transgression, you who are spiritual should restore him in a spirit of gentleness. Kaya kung may hindi dapat kapaguran na paggawa ng mabuti ang iglesia, ang patuloy nating pag-abot sa ating mga kapatid kahit na sa mga nagkakasala. Nandito po tayo sa mundong mapaghusga. Magbasa po kayo ng mga comments sa Facebook. Makikita mo ang bigat ng mga pananalita ng mga tao, ang kondemnasyon. We are living in a cruel society. Pero dito'y sinasabi ni Apostol Pablo na ang iglesia ay sinasakop ng mga maling pangangaral. At maaring dahil dito'y mayroong mga tumatalikod. At ang sinasabi po niya dito'y mga kapatid, kung mayroong nahuhulog sa kasalanan, kayong mga espiritual, kayong mga mature, ay magpanumbalik sa kanila.
sa espiritu ng kahinahunan. Kung may isa po tayong hindi kapapaguran, remember, nang sinabi ni Pedro, Panginoon, makailang beses kong patatawarin ang aking kapatid na nagkasala. Makapito po ba? Ang sinasabi ng mga rabay, pag nakapagpatawad ka ng makatlo, ikaw isang napaka-espiritual na tao. Pero si Apostol Pedro ay ginamit ay makapito. Pero sabi ng Panginoon, hindi ko sinasabing makapito, kundi makapitumpung ulit nito. Ito po yung wag nating kapaguran. Ang pangalawa na makikita po natin diyan na kumandi ni Apostol Pablo ay yung pagpapasan ng bawat isa. Caring each one. Yung pagtutulungan, pagbubuhatan, pag-aabutan ng mga mananampalataya. Bear one another's burden, so fulfill the law of Christ. At patawarin tayo ng Diyos kung tayo ay mas nagiging matulungin sa mga unbeliever than the church of the Lord Jesus Christ, than our brethren. Yung po'y binigyan ng diin dito ni Apostol, lalong-lalo na sa sambahayan ng pananampalataya. Yes, we have obligation to the outsiders. Pero sa mga mananampalataya na nasa loob ng iglesia, you have an obligation to the one whom purchased him or her by his own blood. And put in your midst. Nilagay sa kalagitnaan ninyo. Sa kalagitnaan natin. Isa po yan sa wag nating kapaguran, magpasanan, magpanalanginan, magtulungan. And thirdly, ay yung pagsuporta sa mga mangangaral ng Ebanghelyo. Yan po yung niliwanag diyan ni Apostol Pablo. Sabi po niya sa verse 6, let the one who is taught the word shall share all good things with the one who teaches. Na yung mga nagtuturo ng salita ay dapat bahaginan ng lahat ng mabuting bagay. Yan po isa sa mga binigay ni Apostol Pablo na duty sa iglesia sa Galatia. Providing for the minister of the gospel. Yan din pong wag nating all good things, not necessarily finances. All good things. Your prayer. Magpasalamat po tayo kay Pastor Levy. Sa kanyang pagtsatsaga, at ito po'y dapat nating patuloy na gawin dahil sa ating pagsunod. Na tayo po'y huwag mapagod sa paggawa ng let us, Paul included himself. Tayo. Nag-i-echo po yan sa sinabi ng ating Panginoon, Hesus Kristo. Ang ginawa niyo sa maliit na ito, believers, bawat mananampalataya po ng tinutukoy ng Panginoon doon, ay ginawa niyo sa akin. And on that, I challenge you, brethren, na tayo po'y inuutusan ng Panginoon na gumawa ng mabuti dahil ang Diyos ay mabuti sa atin at nagpapatuloy siyang mabuti. And the very reason na yung pinasimulan ng Diyos na paggawa ng mabuti sa atin through His Son, dapat yun ang nag-uudyok sa atin sa paggawa ng mabuti. At bukod pa po doon ay nangangako ang Panginoon na yung ating pong pag-ani sa ating pong paghahasik bilang pagsunod sa Kanya ay isang realidad sa atin. At yung po yung huli kong punto ngayong umaga, there is always an assurance of reward now and in eternity. May katiyakan po palagi ng gantimpala kahit ngayon
at higit po ay sa pangwalang hanggan dahil yan ay prinsipyo ng Diyos. Na kung prinsipyo dito, kung ano ang hinasik mo'y aanihin mo, at yung po'y dun sa chapter 5, yung po'y tumutukoy sa dalawang uri ng buhay, sabagat ang gawa ng laman ay pakikiapid, kahalayan, karumihan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, subalit ang bunga ng banal na Espiritu, dalawang uri ng buhay po yun. At bilang mga mananampalataya, yung buhay po natin sa tulong ng gawa ng banal na Espiritu ay nag-uudyok sa atin na gumawa ng mabuti dahil may katiyakan po ng gantimpala. Dahil ang Diyos natin, ang Diyos na nangako ng mga bagay na ito. Kaya ang panawagan dito ay huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. For in due season, we will reap if we do not give up. And again, ang ginamit po dito ni Apostol Pablo yung we. Kahit siya. Na nagpapakita po ito ang buhay natin bilang mananampalataya. Na kahit siya na isang masasabi po nating matagumpay at marami ng paghihirap bilang apostol ng ating Panginoong Jesucristo, isinasama niya yung kanyang sarili na huwag mapagod sa paggawa ng mabuti dahil sa takdang panahon ay may nakalaang gantimpala. Yun nga lang po ang dapat nating mapaalala sa atin. Siguro po pamilyar kayo doon sa kanta ni Don Moen, God is good. All the time, God is good. Ano po? Pero alam po natin yung goodness dito ay laging nakapunto lamang sa sarili. Ano po? Pero yung goodness po ng Panginoon ay nakapunto sa Kanya. Ano po? Kung ano man yung ating pong ginagawa, dapat din nakapunto sa atin pong Panginoon. At kung yung ating mabuting ginagawa ay maaaring hindi natin nakikitaan agad ng bunga, ay huwag ka daw mapagod. Dahil in due time, in due season, isa po sa napag-usapan namin ay yung reality ng tao, lagi tayong naka-incline sa kasalanan. Dahil doon sa napag-usapan namin na sa Lord Supper, na yung iba ay mas gusto nila'y madalas para laging napapaalala. Ano po? Dahil ang inclination natin, lagi palayo sa Diyos. Hindi po good ang natural natin. Kaya minsan yung pananaw natin ng good sa mga bagay na nangyayari ay definition din ng mundo. Kaya minsan napapagod tayo sa paggawa ng mabuti. Maaari yung iba po sa prayer meeting, nag-iisip agad ng bunga. At sa amin pong mga pastor ay doon sa mga pag-handle ng Bible study. And sometimes if we do not see fruit, tayo po'y madaling mapagod. Kahit po sa pagpapatawad, let me remind you, brethren, tulad ng sinabi ko sa kanina, madali tayong mapagod sa mga bagay na ganyan. Kaya yung paalala ni Apostol Pablo, huwag tayong manghinawa, huwag tayong mapagod. There is your harvest dahil yun ang pangako ng Diyos. There is a reward for the people of God who continue to do good works. Yun po yung sinasabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians 4:1, let us not grow weary while doing good. For His own time, His own season. At yan po ay maaari din nating ilapat sa atin pong pag-iibanghelyo sa ating mga mahal sa buhay. Huwag kang mapagod. Ito po yung pagkatawag natin
Dahil ang Diyos ay nagpapatuloy na mabuti sa atin. Dahil sinimulan ng Diyos yung mabuting bagay sa atin. Huwag po tayong manghinawa, huwag po tayong mapagod. Alam niyo po ba yung bluefin tuna, ang isa po sa pinakamahal na isda? At noong taon pong 2005, may nabenta po na 200 kilos mahigit. At ang halaga po nung tuna ay $1.3 million. Nung kinikwenta ko po siya ay pumapatak na nasa 200,000 pesos per kilo. Ang isa po kung bakit mahal yung tuna dahil sa katangian ng meat niya. Dahil po ang tuna ay pag tumigil siya sa paglangoy, siya ay mamamatay. Dahil yung kanyang patuloy na paglangoy ang nagpuproduce ng oxygen pumapasok doon sa kanyang hasang. Napakamahal niya. At siguro dahil kahit po siya tulog, kailangan niyang lumangoy. Or else he will die. Gusto ko lamang siyang i-relate sa atin bilang mga mananampalataya. If you will stop doing good, corruption will enter in us. Yung sabi ni Pablo, pag maghahasik sa espiritu ay mag-aani sa espiritu. Ang maghahasik sa laman ay mag-aani sa laman. Huwag kang mapagod sa paggawa ng mabuti. Dahil ang Diyos natin, kailanman ay hindi napapagod kung ano ang mabuti sa atin. As a church, as an individual. And I hoping and praying, brethren, na sa inyo pong pagharap sa panibagong taon bilang isang iglesia, huwag kayong mapagod. Our reward is in God. Yun po yung sinabi ng Panginoon. Let me remind you sa word ng ating Panginoon sa Revelation 20:12. Behold, I am coming soon, bringing my recompense with me to repay each one for what he has done. That is the very promise of our Lord Jesus Christ. Na siya ay darating, siya ay malapit ng dumating, dala ang kanyang gantimpala para gantimpalaan ang bawat isa sa kanilang ginawa. We are not doing it because of the reward that is coming, because we are already blessed by the salvation we have. Tayo pinagpala na ng pinakadakilang pagpapala dahil sa ating kaugnayan kay Kristo. Pinagpala tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual. At bilang isang iglesia, at katulad sa Galacia, sila'y humarap sa napakabigat na usapin ng kanilang pananampalataya. Pero ang panawagan pa rin ni Apostol Pablo, huwag mapagod sa paggawa ng mabuti dahil sa takdang panahon, ang Diyos ay gagantimpala. Dahil tayo po ay naghahasik, tayo ay mag-aani. At nawa ang Diyos ang magpala sa inyo, sa atin. This good God is continually good to us until we reach His presence in eternity to experience the endless goodness of our good God. Let us pray. Our dear Heavenly Father, salamat po sa paalala ng iyong pong mga salita sa amin na kami po ay pinapaalalahanan na huwag mapagod at magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Lalo na po sa iyong iglesia, sa aming mga kapwa mananampalataya. Tulungan po kami, Panginoong, huwag mapagod sa pananalangin, huwag mapagod sa pagbabasa ng iyong salita, huwag mapagod sa pagbabahagi ng iyong salita, huwag mapagod sa pagpapatawad, huwag mapagod sa pagpapasanan sa bawat isa, huwag mapagod sa pagsuporta sa ministeryo, lalo sa mga ginagamit mo para sa iyong ministeryo. O aming Diyos, alam mo po ang lahat ng bagay, kaya tulungan mo po kaming maging tapat, katulad ng iyo pong patuloy na pagiging tapat sa amin sa kabila ng aming mga kahinaan at kakulangan. Salamat po sa hamon ng iyong salita. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.
Salamat sa Panginoon sa mensahe at sa paggamit po ng kanyang lingkod. Kung ating bigyan po ng kaunting buod yung pangaral po ni Pastor Larry bilang tayo ay unang ginawa ng Diyos ng ibayaw at higit na kabutihan ng kaligtasan. We are doing good works in the sight of God to His glory according to His Word, driven by the gospel. Kaya inayos ka ni Pablo yung pinaliwanag ni Pastor Larry na kailangan ayusin yung pag-unawa, panindigan sa Ebanghelyo upang may qualification yung good works na ginagawa ng Iglesia. So driven by the gospel for God's people especially until the Lord Jesus will comes. Mga kapatid, salamat sa Panginoon sa muling hamon, pagpapala at maging rebuke din po mula sa kanyang salita. Tayo po'y tumindig, no? Tama lamang na ating awitan ng Diyos na isang awit na may kinalaman po sa commitment, patuloy na pag-renew ng ating relasyon sa Diyos at palala na tayo'y mamuhay hindi sa ating sarili, kundi alang-alang kay Kristo na namatay at muling nabuhay sa atin. Tayo po'y tumindig at ating awitin yung pamagat na living for Jesus, na bubuhay ng para kay Jesus. Sa
O Diyos naming dakila, bago kami maaring makapag-alay ng aming pagkatao, ng aming buhay, upang iyong patuloy, O Diyos, na gamitin sa mga bagay na kagamit-gamit sa inyo. Buhay, O Diyos, na ginugugol sa paggawa ng mabuti sa inyong pangalan at sa mga tao na inyo pong nilapit sa amin. Hayaan mo, Diyos, na huwag nawa kaming mapagod kung paano hindi napagod ang aming Panginoon Hesus. Bigyan mo kami ng kalakasan, O Panginoon, sa gawain po ng iyong iglesia, sa gawain po na patungkol sa iyong kaharian, sa iyong kaluwalhatian, sa gawain, Panginoon, na naayon sa iyong salita, sa gawain na alang-alang po sa ikapakinabang ng iyong iglesia. Nawa, ito rin po ang makita ng mundo ng mga hindi mga manampalataya sa iyong mahal na iglesia, maging sa amin po ng mga manampalataya. Pinupuri ka ng Panginoon. Salamat din po sa buhay ng iyong lingkod na iyong ginamit kay Pastor Larry. Amin siyang tinataas sa inyo, maging yung gawain po na yung inatang sa kanyang balikat doon sa Marinduque, kasama po ng kanyang pamilya. Ikaw nawa ang sumama sa kanila, Panginoon. Kaya mo rin, Diyos, na pasalamatan ka namin sa mga kaloob na aming inaalay sa iyo. Ikaw nawa ang magpalakas sa bawat isa, mag-sustain, Panginoon, sa lahat po ng aming pangangailangan. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa mayamang mensahe po namin natanggap ngayong umaga. Sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Amen. Tapos maupo na.